Kaya hinahamon ko si Senator Marcoleta. 'Di ba? Na sana naman pansinin mo rin naman yung past. Huwag ka mag-concentrate sa 2022 to 2025. Kami po sa Quezon City Against Corruption, bumabase kami kung ano yung investigasyon, kung ano yung tama, di ba? Parang kasi ang dating hinusgahan na natin agad yung mga congressman. Well, hindi ko sila pinagtatanggol dito nakikita namin dito parang may mali na. Parang puro fake news na. Example na lang natin dito si Congressman PM Vargas. According last time sa nilabas niya sa media, na si PM Vargas ay hindi kasali sa ghost project ng DPWH. And then naglabas din si DPWH na there is no ghost project in District 5. Pero bakit ganun? So, may sinama pa rin siya ng isang grupo rin na hinuhusgahan pa rin siya na siya ay may ghost project. Nakasama siya sa ididemanda nila. And secondly, yung kay Congresswoman Copilar, na sinabi ni Diskaya na si Congresswoman Copilar ay sa statement niya, sa sinabi niya sa hearing nila sa Congress, na si Copilar daw ay kasama sa nabigyan ng kickback or SOP. Pero kung titignan mo dun sa affidavit niya ngayon, na hindi niya raw nakita personally at di niya pa raw nakakasama at nakakaharap, ngayon dinidinay na ni Diskaya. Di ba? Si Congresswoman Copilar na never daw niya nakausap, never na rin daw niya naabutan ng SOP. So, ang gulo. So, kaya minsan nakakalungkot dahil kung talagang sila ay guilty dito sa mga ghost project na to, hayaan muna natin yung ICI na mag-imbestiga. Nirespeto namin yung investigasyon nila Kasi parang nakakawala na ng credibility yung investigasyon. Kaya hinahamon ko si Senator Marcoleta. 'Di ba? Na sana naman pansinin mo rin naman yung past. Huwag ka mag-concentrate sa 2022 to 2025. Parang yung mga Duterte noon na nakaupo, parang iniiwas niya dun sa investigasyon So nakakawala ng credibility yung investigasyon, nagkakaroon na ng politika. Napansin kasi namin dito sa investigasyon na nangyayari, na parang ang gulo na. Ang gulo na. At napansin din namin na parang nagagamit na ng mga politiko dito sa QC yung fake news na.